Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 48 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, si Katleya Stramius, ang unang prinsesa ng banal na kaharian ng Nye, ay determinado na bawiin ang kanilang lupain mula sa mga mananakop na hukbo ng Bakuos. Kilala sa kanyang talino, tapang, at kakayahan sa pamumuno, nakikita niya ang kasalukuyang digmaan bilang isang pagkakataon upang maibalik ang dating karangalan ng kaharian. Sa kanyang maalab na pananalita, hinihimok niya ang kanyang mga sundalo na lumaban para sa kanilang bayan kaysa sumuko sa kasamaan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng inspirasyon sa lahat, at nagkaisa ang mga sundalo sa kanilang sigaw ng pagsang-ayon, handang sundan siya sa labanan. Samantala, si Seras, na minsang nagkaroon ng malalim na ugnayan sa prinsesa, ay nagbabalik tanaw sa kanilang nakaraan. Naalala niya ang kanilang makahulugang pag-uusap kung saan ipinahiwatig ni Katleya ang kanyang hangaring ibalik ang Nye. Bagaman nais niyang tumulong, si Seras ay nakatali sa kanyang tungkulin bilang pangalawang pinuno ng Beast King Squadron at naguguluhan sa pagitan ng kanyang katapatan sa kanyang bagong papel at sa kanyang natitirang damdamin para sa prinsesa. Napansin ni Mimori ang kanyang pinagdaraanan at hinamon siya, binanggit na ang pagpipigil niya sa kanyang nararamdaman ay nagpapahirap sa kanya. Kahit sinusubukan ni Seras na magpakatatag, malinaw na nahihirapan siya sa kaisipang hindi niya magawang direktang suportahan si Katleya. Naiintindihan ni Mimori ang saloobin ni Seras at nagpasya siyang kumilos. Iminungkahi niya na magpanggap silang mga bayarang mandirigma upang makapasok sa hukbo ng Timog, na magbibigay kay Seras ng pagkakataong suportahan ang prinsesa at magpaalam ng maayos. Mapanganib ang planong ito dahil kailangan nilang dumaan sa isang lugar na pinaninirahan ng makapangyarihang mga halimaw. Si Erika, isang pinagkakatiwalaang kaalyado, ay nagbigay ng mapa ng hilagang teritoryo ng halimaw at inalok ang kanyang mahiwagang karwahe na may kakayahang magtago mula sa mga kalaban upang matulungan silang makarating sa hukbo ng Timog nang hindi nahahalata. Sa kabila ng panganib, nagpasya sina Seras at Mimori na ipagpatuloy ang kanilang plano. Dala ng kanilang pagnanais na suportahan ang prinsesa at protektahan ang isa't isa. Habang naghahanda silang umalis, nagpasya si Eve, isa pang kasamahan nila, na sumama sa kanila. Ipinaliwanag niya na may utang na loob siya kina Seras at Mimori at napag-usapan na nila ito ni Les na buong suporta sa kanyang desisyon. Ang pagtatalaga ni Eve sa grupo ay nagpapatibay sa kanilang loob. At pinapanatag ni Mimori si Eve sa pagsisiwalat ng kanyang contingency plan gamit ang mahiwagang bato na bigay ni Erika na may kakayahang ibalik or mag-teleport upang maligtas sila sa oras ng pangangailangan. Sa karagdagang kasiguraduhang ito, nagsimula na silang tumahak sa mapanganib na paglalakbay. Habang naglalakbay sila, pinag-iisipan ni Mimori ang kanyang mga motibasyon at ang kalikasan ng kabutihan at kasamaan. Naalala niya ang paniniwala ng kanyang tiyuhin na dapat protektahan ang mga taong may dalisay na kabutihan at nangakong poprotektahan niya ang kanyang mga kasama laban sa kasamaan na sumisila sa kabutihan. Ang kanyang determinasyon na harapin at puksain ang mga banta ay lalo pang tumindi, lalo na't alam niyang malaki ang nakataya. Habang pumapasok sila sa hilagang teritoryo ng mga halimaw, biglang inamin ni Mimori ang kanyang pagmamahal kay Seras, sinasabing siya ang babaeng pinakamahal niya sa buong mundo. Nagulat si Seras sa biglang pag-amin na ito, ngunit labis na ikinatuwa at ikinahulog ng kanyang loob, pinagtibay ang kanyang determinasyong mabuhay at protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Sa pagkakaisa ng kanilang mga puso at isipan, hinarap ng grupo ang mapanganib na daan patungo sa kanilang layunin, handang makarating sa hukbo ng Timog at suportahan si Prinsesa Katleya. Habang naghahanda sila sa mga susunod na labanan, buong loob ni Mimori na labanan ang kasamaan gamit ang sariling kampo nito. Naghahanda silang harapin ang anumang pagsubok na darating, na may pag-asang makabalik na matagumpay at ligtas. At diyan nagtatapos ang chapter 48 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko, ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.